Actually niadtong August 26 nakadawat ta og sulat gikan sa ato ang Blue Ribbon Committee na patubagon ta sa gifile nga complaint sa atong city government represented by Attorney Gacal, no? Francisco Gacal, igsuon ni Attorney Franklin Jeng Gacal. So kini ato na ni siyang natubag, no? In fact, no, ang ilahang mga allegation dito about anang dinhang ato ang South Bay, no? Kaya actually gusto gyud na nila ipasirado, no? So anyway, ilang mga allegation dito nga tugtan daw nako nga magpatindog dinha og mga structures ang mga stakeholders. Unya ilang allegation is walay building permit, unya wa pud makuha og business permit. Kana siya dakong bakak na sa ato ang city government, no, sa ato ang city legal office. Kay as early as January 7 nag-apply na og building permit ang ato ang barangay. However, gi-withdraw na to kay kulang og dokumento. So dinha nagsugod ang atong kalbaryo, no, regarding dinha sa atong South Bay kay ngano ni atong January 21, no, naa sa mga records nato nga ang ato ang city legal office iyahang gi-advisean ang ato ang ubo nga inspeksyonon, no, og i-check ang mga structure nga naa na dinha sa South Bay. Niadtong January 31 nihatag og report ang ato ang pagmatuod nga naa na gyud mga structure og kini na i-remark dito na kining mga structure is gidonate sa mga stakeholders sa ato ang barangay. Of course, so klaro kayo why gasto ang atong mga stakeholders. Gidonate na, giarkilahan pa, no? So walay makita nga undue injury or disadvantage sa atong gobyerno. So anyway, nagpadayon, no, ang ilang harassment, nagpadayon tanan. Unya ni kuha na pud ta atong March 27 ni apply na pud ta usab sa ato ang building permit ang barangay kay mao na may tag-iya sa tawag gani mga structure din ha, gihimo na lang nato ni nga one building, no, kay gihimo nato nga murag arcade kini wa gidawat sa atong ubo. So atong gisulatan ang ubo nga kini kinahanglan dawaton nila ni kay tungod kini ilahamang trabaho. Kung naa may depekto ilang advisean ang barangay kay kana makorek man lang. So napud tay gibutang dito nga kung dili gyud nila nga makuan ato ning isaka sa proper authorities kining ilahang pag deny sa pagdawat sa dili nila pagdawat sa ato ang building permit. So on the next day nakadawat tag sulat gikan sa ubo nga nag-apologize, no? Nag-apologize ang atong ubo nga tungod sa miscommunication gikan sa city legal office mao tong wa to nila gidawat. So klaro kayo nga naay interference ang atong city legal office. Ngano makialaman sila sa trabaho sa ubo. So aside sa apology, giingnan na naa sa sulat na pwede na i-resubmit sa barangay ang atong building permit. Kini klaro kayong pangpaipit sa ako tungod kay dili ko kapartido. Of course, no? I am an independent-minded barangay captain. We may have some disagreements, but I'm still very supportive of the programs of the local government. So anyway, naka-apply na ta og building permit, pero ang kuan na pod ang ato ang city planning nagsulat nga dili sila makahatag og locational clearance tungod sa revocation daw sa use of agreement. So May 6, final na gyud, nakadawat na tag notice of disapproval sa OBO. Mao gyapon they are invoking also the revocation of the use of agreement. Kini akong pangutana ron. Ang atong SP nga majority nila ni atong actually magkauban mi atong 2019, giaprubahan ni ang authority ni former mayor. Ni atong 2024 gi-revoke sa majority sa ato ang mga councilors ang otoridad sa former mayor. So ang atong pangutana karon, automatically bang revoke ang usufruct contract? Di ba dili? Kaya ang kontrata bilateral, dili unilateral. So mao ni ang atong gikaso sa ila sa ombudsman tungod sa ilahang continuing harassment dina sa ato sa barangay Dajanga South. Tungod kay ako ang kapitan. So mao na ako ipaabot sa ato mga constituent sa barangay Dajanga South nga inyong kapitan
dili lang yun maghilom, kundi ipaglaban nako ang karapatan sa atong barangay, ipaglaban nako ang atong mga negosyante, ipaglaban nako ang kontrata kay kini para ni sa ato ang mga kabarangay diri sa barangay Dadyanga South. Kung atong mahinumduman ni atong paglingkod nako atong 2018, ang atong barangay sakit man ato pangminawon, ang atong barangay mismo is squatter sa iyang sariling luna. Pero tungod anang Usuprak agreement, dinha na revolutionize nato ang development sa ato ang barangay. Nga karon ilang ipagawas nga na-revoke na. Dili na tinuod nga na-revoke. Kaya korte lang ang may kakayahan nga mo-revoke anang kontrata kung balikan nato ang balaod sa kontrata of course sa atong constitution sa non-impairment of contract. So legal yun. Legal na ang atong ginahimo din sa barangay. Kung maingon sila, regardless may usuprak or wala, dapat nag-apply og permit. Nag-apply mi, pero wa ninyo dawata. Inyuhang gidinay. Ang atong mga stakeholders din naanay BIR, naanay DTI, ang wa lang naggud sila permit, wa lang sila permit gikan sa atong local government. Kini tungod sa ilang pagpanghasi sa barangay Dadyanga South. Ano sa mga kaso gipile nimo pa? Bakit sila? Gipayla nato sila og niadto May 23 ako sila gipailan sa office sa Ombudsman Mindanao, Republic Act 3019, no, violation. Mao na siya ang anti-graft and corrupt practices, no, unya ato pag yung gidugangan og kaso nga administrative, mao na ang grave abuse of authority, grave misconduct, and prejudicial to the service, to the best interest of service. Kini mao natong gikaso, unya mao po nang ilang gikaso sa ako as ombudsman, nga gipapilan pa nila dishonesty, unya mao po na with reservation nga mo file sa SP. Nganong gusto magud sila mo file sa SP? Kay gusto nila ko isuspended na sila mismo nga mga respondent nga gikasuhan ako dito sa ombudsman nga karon diri sa SP, gusto nila nga sila mohukom sa ako mismo nga naglingkod din sa Blue Ribbon Committee, sila gihapon ang gusto mohukom sa ako. Tama ba na? Can they be judged on their own case? Dili pwede. Oo, dili pwede, dili gyud na siya pwede. Pwede ba sila ang hukom sa ako? Mura po si Sara Duterte ani na sa impeachment trial, no? So mao na atong ipabot sa atong mga katawhan diri sa General Santos nga atong tanawon kung unsa ang aksyon, mga partisan aksyon aning ato ang administrasyon karon diri. Kung dili nila madala makauban ang isa ka barangay captain kini ilang pagaipiton, ilang hadlukon. Kana ato na nang ni atong 2022, ato na nang naranasan kanang ilang pagpanghadlok. Daghang ubang mga kapitan nga napugos lag uban sa ila. Kay kung dili mo uban, ilang dili nila tagaan og ambulance, dili tagaan og pick-up, dili tagaan og project. Sa pagkatinuod, wag ko'y nadawat nga project dinha sa ato ang barangay compound. Gikan sa atong LGU, gikan pa atong ni atong 2022. Kanang Quinto na Park, ang first phase ana, pundo pa na ni kanhing Mayor Ronel Rivera. Pero wa masunod ang plano. Ang gihimo noon, seawall nga naa diri sa Baybay. So mao na gusto nato ipaabot sa ato mga katawan. Nga suportahan nato ang barangay Dadyanga South, suportahan nato ang South Bay. Dili ta magpalinlang sa ilang mga trolls, dili ta magpalinlang kining sa mga social media ning atong present administration. Pila ka buok ang reklamo nimo kap gikasuhan nimo o asa ang posible mo igong kaso sa SP? Actually ang atong ipangkasuhan murag na ako papel diri ganina, no? Of course ang membro sa ato ang SP nga appeal sa atong kaso din na, of course ang former administrator, no? Franklin Gacal, ang akong amigo. Sorry pre. Then of course, ang mga majority atong year 2024 nang nag-majority na sila sa of course kauban din na si Bet Bagunok, apil din na si Richard Atendido, honorables, og si Virgil Yedo,
bali upat sila tanan no nga naa din na karon. Pero gipa-appeal nato sa inhibition of course ang akong amigo gihapon si Honorable Councilor Dominador Lagari III. Kay kini siya manghod gihapon sa isa nato ka respondent dito sa ato ang kaso nga gipasaka dito sa ombudsman. Huwag pasabot, wala na hadlok si Kapitan Garay sa ilang mga himuon sa mga diyan. Di ba tamang hambog pero ang ato ang basta naata sa tama wa tay dapat ikahadlok. Tama raman pud na no kay kini para mahibaw-an na gyud sa katawhan kung unsa gyud ang tinuod nga sitwasyon dinha sa atong South Bay, dinha sa ato ang barangay compound. Na although kini siya kini grabe na gyud ang development dinha ang Quintuna Park no. So with in fairness sa atong mayura nakapundo po siya on the second phase sa ihanang administrasyon. Pero ang the first 20 million sa redevelopment kana pundo pa na sa niaging administrasyon. Okay. Grabe ang kalambuan sa South Bay Cup. Naka-mention ka walay suporta sa LGU diya. Ano ni mo na kabarog ka walay support sa LGU? Mao na ang gwapong pangutana. Nganong makita nato nga tungod sa wa gud tay pundo nga nadawat para sa continuing development din sa atong barangay compound. Ang mga stakeholders na mismo kay naay panahon atong 2024 I think July or August no nga naanatay na dawat nga sulat sa Pambi kay makita man nato nga kanang South Bay sa una pagsugod mga tent pa lang na nga ni atong 2022 kana siya mga gwapo kayong lugar tanawon. Pero pagkadugay-dugay tungod sa ulan tanan ni request ang atong mga stakeholders basig pwede sila mag-extend hasta sa napangit na pod. So mao tong September nisulat sila sa ako nga kung pwede ba magpahibo na lang pud sila tungod kana natin nadawat sa Pambi no. So nag-decide sila nga magpatindog na lang og structure nga kini i-donate nila sa barangay. So kanang makita ninyo mga structure din karon mga gwapo na siya. Pero kung tanawon ninyo kanang mga building din are all modulars. No, dili na siya permanent. Dili sementado, modular, steel frame ang ato ang gipahimo din kay in the future no. Kung naaman tay mga proyekto kung kinsa may magsunod sa ako nga mga kapitan, at least pwede nila makahimo sila og mga bag-ong plano din sa ato ang South Bay. Yes no, gusto na ko magpasalamat no. Sa basa akong naingon wa gyud tay pundo nga nadawat gikan sa atong LGU. However, dili po nato in fairness pod sa ato ang dating Congressman Tonton Acharon na nakahatag pod siya din og development sa atong lugar. Kanang atong covered court, kanang atong bagong daycare, kana gikan sa atong halangdon na former congressman. Kanang concreting kuan din karon construction dinha sa ato ang barangay kana siya pundo na gikan sa Angat Party List. No nga ato ginang gipangayo sa kanhing or former the late Congressman Rinaldo Tamayo Sr. So dako atong pasalamat sa Angat Party List na gitagaan ta og 10 million budget para dinha. Kini pagpaningkamot ni nato no pagpaningkamot ni sa kapitan sa barangay Dajanga South, pagpaningkamot ni sa mga konsehalis din sa barangay Dajanga South na mangayo og pundo kung asa-asa para lang mapadayon ang development din sa atong lugar. Karon katong mga nagbabag sa mga permits, nagbabag sa atong mga unsay pangayoon nato nga dapat i-comply nato, sila mismo ang nibabag. So mao nang atong gikaso sa ilaha. So karon diri sa SP mao nang ilang gikaso sa kuha kay nganong wa doy permit, walay mga business permit, walay dili na ni apply me pero inyong gibabagan. So mao nang gitawag nato the doctrine of impossibility. Dili pwede silutan ang mga tawo nga wa makakuha, wala makakomply kay kini tungod kay gibabagan pud sa mga tao na in power. Ang akong message lang sa ato ang mga katawhan nga kini si Kapitan Rock Garay, kapitan sa barangay Dajanga South, dili ko maghilom atong ipagawas kung unsa ang mga ginahimo ning atong mga opisyalis, ang ilang pangpaharas, ang ilang pagpiot sa mga opisyalis nga dili muuban sa ilahang pundok. So sa atong LGU, let us be fair.
iagi nato tanan sa due process. Kining akong pag-adto sa SP gahapon is para i-inhibit ang ato ang mga membro dinha sa Blue Ribbon Committee kay kuno kini sila ato naman ning gidemanda dinha sa dito sa ombudsman. Naana dito ang kaso. Ato na lang tong tubagon. Inyo naman po kung gi-complain sa ombudsman, magtinubagay ta dito. Ayaw ko ninyo dalha diri sa SP nga kung asa majority mo. So kung asa majority mo, luoy kayo ko. Of course, naamoy conflict of interest, ma-violate nato ang due process. Kay klaro kayo, why kagawsan ning ato ang kaso din na sa SP. So mao na nag-motion for ko, no? Na gusto na ko ipabalo sa tanan na nagpasaka na kog motion for inhibition and disqualification sa mga involved, mga respondents sa gikaso nako sa ombudsman. So palihog lang, let's be fair. Let's fight squarely and fair sa tama nga forum, dili sa lugar nga kung asa naamoy advantage.